My name is Arnel Camacho, and kung nagtataka kayo bakit po ako nagtatagalog, ako po ay from Palawan Province, not Palawan Pawn Shop, Palawan Province, and almost 6 years na po ako naglilingkod sa Panginoon sa ministry po ng Life Spring Christian Fellowship Bacolod. So nagsimula po akong nag-aral ng Bible School sa PTI, sa SMO. And sa biyaya po ng Panginoon, ako po ay nakapagtapos ng 4 years. And tinawag po ako ng Panginoon para maglingkod sa ministry na ito. So this time, before we start, tayo muna po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, ako po ay nagpapasalamat at nagagalak dahil binigyan mo ako, Panginoon, ng oportunidad upang makapahayag, Panginoon, ng iyong pong banal na salita sa iyong pong mga anak. Dalangin ko, Panginoon, ang iyong salita po ay maging pagpapala sa bawat isa. At the same time, Lord, maging reminder and rebuke sa bawat anak mo na naririto. Gayun din, Panginoon, sa mga taong hindi pa po nakakilala sa inyo, na nandito ngayon, nawa, Panginoon, ang mensahe ng iyong gospel ay maging tunay at magikayat sa kanila, Panginoon, na sila po ay magtiwala at patuloy na manampalataya sa iyong anak na si Jesucristo. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Pagpalain niyo po ang iyong salita. At kami, Panginoon, ay inyo pong patawarin sa aming pong nagawang pagkakasala laban sa inyo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, kung titignan po natin ang ating mundo ngayon, talagang hindi na po natin siya maintindihan. Minsan, akala natin ang mundo natin ay bilog pa. Sa iba naman, ang mundo ay nagiging tuwid na or nagiging circle na o nagiging square na. Kung titingnan po natin mabuti ang mga sakit na dumarating sa ating mundo. Iba't ibang bansa ay nagkaroon po tayo ng sakit na virus ng COVID-19 at hindi na po natin alam kung ano pa yung ibibigay ng mundong sakit sa atin po, sa bawat isa po sa atin. At hindi lang po sakit, hindi lang po sickness, kundi war. Nabalitaan niyo na po yung iba't ibang gera na nangyayari sa iba't ibang bansa, sa Israel, and sa iba't iba pa pong bansa na naggigera ngayon. Parang kung titignan mo, ano na nangyayari sa mundo? Wait lang, parang hindi na normal. At sa atin po, sa poverty, kung isipin na lang po natin yung kahirapan. Kahit anong gawin mo, kahit anong sikap mo, parang ang hirap pa rin. Ang hirap pa rin gumalaw sa mundong ibabaw, right? At ang pinakamasakit is, na hindi natin halos matanggap, ay ang death. Ang bata pa, namamatay na. Ang bait-bait niya, namamatay na. Umalis lang siya, lumabas lang siya. Pagbalik ng balita, may nabalitaan ka na wala na siya. Daw, parang hindi mo na maintindihan kung anong nangyayari. Parang sobrang bilis. Lord, ano nang nangyayari sa mundo? Parang ngayon okay pa ako, pero bakit ngayon parang hindi na okay? And try to think about sa family natin. Ito lagi po pong sinishare sa inyo nung ako po ay nag-preach noon. Sa aming family, ang isa po sa aming problema, malaking problema, kung ako po ang tatanungin, ay ang aming pong tatay. Bakit? Kahit ako po ay Kristiyano na, yung aming tatay po ay hindi pa po mananampalataya ng Kristo. So lumaki po ako na ang tatay ko po ay adik sa, hindi po siya sa droga, no? Adik po siya sa alak. And alam po ng bawat isa, kapag ang alak, maging adik ka sa alak, halos gabi-gabi ang tatay po namin ay lasing. At hindi lang po siya basta lasing lang na pagkatapos uminom, natutulog na agad. Ang tatay po namin, walang beses, walang gabi na hindi po sila nag-aaway ng aming nanay. So ganun po yung aming nadatnan nung kami po ay simula ng isinilang hanggang lumaki kami, yun po yung aming nakikita sa bahay. Try to think about that. Try to imagine that situation sa inyo pong bahay. Kami Christian, nagsisimba kami every Sunday. Yung nanay ko Christian din. Pero yung tatay namin, parang, Lord, paano ni? Kaya ang epekto po nito sa amin is, nagkaroon po kami ng hate sa aming father. So,
To make long story short, parang ayaw na naming makasama, Lord, si tatay sa bahay. Gusto naming mamuhay kami lang. Gusto namin, Lord, na pwedeng minsan pinipray na lang namin, Lord, bigyan mo na lang siya ng malalang sakit para hindi na lang po siya alam mo yun, walang peace sa aming bahay. Kaya isa po sa reason kung bakit nandito ako sa Bacolod is gusto ko pong mag-escape sa ganong situation sa aming pong bahay. Pero alam niyo po ba, naging pagpapala yun sa akin. Grace pala yun ng Panginoon sa akin. And ang tatay ko, kung makikita ko na, kung titignan po natin mabuti, my father is in the hopeless situation. Minsan iniisip ko na lang na hindi na siya magbabago pa. Lord, wala na tong pag-asa. Kahit anong pray ko sa Kanya, simula nung ako ay nag-start mag-Bible school, nagpipray ako sa Kanya hanggang ngayon, Lord, wala pa rin. Hindi na siya magbabago pa. So kung makikita po natin ang desperate situation ng ating pong mundo, ng ating family, and even ang ating pong personal na buhay, mga kapatid, magiging anxious tayo at mag-worry tayo at masasabi po natin, wala nang pag-asa. Kung iisipin lang natin kung anong nangyayari sa mundo, kung iisipin lang natin kung ano yung nangyayari sa family mo, and even sa sarili mo ngayon, magiging anxious ka lang at mag-worry buong buhay. Mga kapatid, the reality is this. There is something wrong in our world that you and I cannot fix. There is something wrong in our world that you and I cannot fix. Hindi ko po alam sa inyo na po. But as I look at the world and my personal situation, may mga moments po sa life ko na ang aking faith is being shaken at kailangan pong mas strengthen. Ang tagal-tagal ko na sa ministry, bakit kailangan ko pang mas strengthen ang aking faith? Mga kapatid, may mga times, may mga moment po sa life ko na yung aking pong faith ay nasi-shake at kailangan pong mas strengthen. At kung titingnan po natin ang passage po na ating pong papag-aralan ngayong umaga, mga kapatid, makikita po natin na ang purpose ni John was very clear. Napakalinaw, alam mo yun, madali mong maintindihan. Sa ating pong family declaration kanina na ating pong binasa, sa John chapter 20 verse 30 to 31, the Bible says, sabi po dito, "Now Jesus did many other signs in the presence of His disciples, which are not written in this book. But these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing, you may have life in His name." Pero ang tanong po dito, in the presence of His disciples, nagpe-perform si Jesus Christ ng miracles para mag-believe sila? Kailangan pa ba bakit kailangan pa ng mga disciples na makakita pa ulit-ulit ng mga miracles? Nung sila ay nagsimulang sumunod kay Jesus, bakit kailangan pa nilang paulit-ulit and then mag-believe? Hindi ba nung pagtawag sa kanila pa lang ni Jesus, nag-believe na yung mga disciples? Nag-believe na sila kay Jesus. Pero this time, si John, paulit-ulit na ni-state niya na yung mga disciple niya, after na mag-perform si Jesus ng signs and wonders, ang mga disciple niya nag-believe kay Jesus. Bakit kaya? Mga kapatid, the answer is, if you are a Christian, kung ikaw pala isang mananampalataya, a disciple of Jesus Christ, sinulat ni John ang book na to para ma-strengthen ang faith mo kay Jesus. Yun po yung ginawa ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples. Jesus called them to come and follow Him. Why? Dahil ang discipleship, mga kapatid, ang pagsunod kay Jesus, ang isang pagiging mananampalataya ni Kristo, ay isang journey. It's a journey. Hindi lang siya isang upuan lang, yes, nag-believe ako kay Jesus, that's it. Hindi ko na kailangan mag-believe pa kay Jesus paulit-ulit. Alam mo yung pag-believe kay Jesus Christ, ang discipleship is a journey. Habang tayo po ay sumusunod sa Kanya at kinikilala natin siya, the more na lumalago po tayo sa ating pong pananampalataya sa Kanya. That's why marami pong mga mananampalataya ang
alam mo yon, hindi na lumalago sa kanila pong buhay bilang isang mananampalataya ni Kristo. The reason is, nung una lang sila, alam mo yun, unang init-init sa kanilang faith, sa kanilang pagsunod, pero at the end, sa kalagitnaan ng kanilang pagsunod, boring na. Mga kapatid, habang tayo po ay sumusunod at nagpapatuloy at kinikilala si Jesus Christ sa buhay natin, the more na mas lumalago pa po tayo sa ating pong pananampalataya sa Kanya. Amen? At sa pamamagitan po nito mga kapatid, mas maintindihan po natin kung sino ba talaga siya at bakit siya pumunta dito sa mundo. Diba? Kailangan mo magpatuloy sa pagsunod kay Jesus Christ para mas makilala mo pa siya, para mas maintindihan mo pa kung ano yung dahilan kung bakit pumunta siya sa mundong ibabaw. And if you are not a Christian, sinulat po ito ni John sa iyo para i-invite ka na mag-join sa ganito pong journey. To believe in Jesus and have life. Dahil si Jesus Christ lang po mga kapatid, ang only hope ng mundong ito na sa tingin natin ay wala ng pag-asa. Wala ng iba. At sa ating pong pagsisimula ngayong umaga, since ang purpose ni John is to strengthen your faith, is to strengthen our faith, ang pamangkot is this: how can our faith be strengthened in the world that seems hopeless? Paano ba mapapalakas ang ating pong pananampalataya sa kabila ng magulong mundo? Sa kabila ng mundo na hindi mo alam kung may pag-asa pa ba or wala na? First of all, mga kapatid, our faith can be strengthened by simply coming to Jesus. Very simple. Coming to Jesus. Look at verse 46 to 47. Ito po yung story ng passage po na binasa kanina. Meron po dito isang official na lumapit kay Jesus. Isa siyang official. Ibig sabihin may office sa kanilang barangay. He is in a desperate and hopeless situation. Try to think about that. He is desperate and hopeless situation. Dahil ang kanyang anak po na lalaki ay may sakit. At hindi lang po basta-basta sakit mga kapatid. Kung makikita po natin sa story, ang kanya pong anak ay malapit ng mamatay. Nag-aagaw buhay. Try to think about that. So ngayon, kung titignan po natin ang itsura ng official na to, ang itsura niya, ang kanyang office, he is official. Imagine niyo kung ang isang mayor ng ating barangay pumunta kay Jesus. He is desperate and hopeless. Kung titignan po natin, siya po ay may power, may money, may influence. Pero this time, he was powerless and helpless to heal and help his son. Grabe no, amo na siyang itsura sa isang official. He is, may power siya, may money siya, may influence, pero this time, makikita po natin that he was powerless and helpless to help his son. But notice carefully na ang passage po ay nagbigay sa atin ng idea. Ano yung idea na binigay po sa atin ng passage? Look at your Bible. Alam ng official ang patungkol sa healing power ni Jesus in verse 47. Wow, that is amazing. So ibig sabihin nito na official ay nagabilib na sa power ni Jesus. Why? Because he came to him. Wala na siguro akong malalapitan pa. Wala na siyang ibang pupuntahan pa. He came to Jesus. He came to Jesus. He believed sa power po ni Jesus, mga kapatid. Hindi po natin alam exactly ang kanya pong motivation, but we know that his situation is desperate and hopeless. Ito yung pinakamaganda sa ginawa ng official. Imagine ang situation niya, and even ang kanyang son. He came to Jesus. He came to the right person. Grabe, no?
Ang tao na to, mayroon siyang kailangan gumaling yung kanyang anak. But he is the official. Pero he came to Jesus. He came to the right person. Mga kapatid, bilang isang Kristiyano, tandaan po natin, lagi po natin itong tatandaan. Ang atin pong nanghihinang pananampalataya ay may strengthen lamang kung tayo po ay patuloy na lumalapit kay Jesus sa kabila ng mga situation na dumarating sa ating pong mga buhay. Like the disciples of Jesus in chapter 1 pa lang, makikita po natin who responded to Jesus' invitation. Kung babasahin niyo po yung chapter 1, makikita po natin kung paano po tinawag ni Jesus yung kanyang mga disciple. Sabi ni Jesus Christ, "Follow me. Come and see." And sabi pa ni Jesus, "You will see greater things as you come." Mga kapatid, coming to Jesus first is always the best. Ang paglapit mo kay Jesus, una sa lahat, ay isang pinakamagandang desisyon na gagawin mo sa kabila ng mga nararanasan mo sa buhay. What are you going through right now? Hindi ko po alam kung ano po yung pinagdadaanan niyo. Ano po ba ang mga pinagdadaanan niyo ngayon? Family? Katulad po ba kayo ng family ko, ng tatay ko, sa bahay, walang peace? Magulo, walang love, away dito, away doon. Broken family. Lord, hindi na ako kaintindi. Ano nagkakatabo sa family ko, Lord? Faithful naman ako sa imo, Lord. Arin ako sa ministry. Pero nga mo ni nagkakatabo sa akong family. Sa school, mga students, daming requirements, ang daming babayaran, mag-aaral ka pa ba o hindi, or na-fail ka sa entrance exam, ang daming temptation, or even sa health mo ngayon. Hirap na hirap ka na sa sakit mo, hindi mo alam kung ano nang ginabatsyag mo subong, kabudlay, ang dami mo ng gamot na iniinom, dami mo ng doktor na pinupuntahan, pero hindi pa rin gumagaling, Lord. Ang tagal. Faithful naman ako sa iyo, Lord, nagpipray naman ako. And dahil doon, nadidepress ka. Dahil sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo. Ano kaya ang gagawin ko, Lord? Kapatid, come to Jesus and bring your concern. Naalala niyo po yung preaching last Sunday? I-pray mo sa Lord in detail. At tutulungan ka ng Panginoon. Come to Jesus and bring your concern. Why? Because He cares. He came into this world, brothers and sisters in the Lord, because He truly cares. Ang Diyos po ay nag-aalala sa Kanyang mga anak. Ang Diyos po ay may pakialam sa Kanyang mga anak. At alam ng Diyos kung ano yung pinagdadaanan ng Kanyang mga anak. Ang mga nararanasan po natin ngayon ay pamamaraan po yan ng Diyos para po ikaw ay lumapit kay Jesus. Lagi po natin itong tatandaan, mga kapatid. This is the reason, this is the way of God para po tayong mga mananampalataya ni Kristo ay mas lumapit pa kay Jesus Christ. And that is the test of our faith. Yung mga nararanasan po natin ngayon, yan po yung test ng faith, yung test ng Lord sa ating mga pananampalataya. Kung ikaw ba ay magpapatuloy pa sa kabila ng ganitong nararanasan mo, ikaw ba ay lalapit pa sa Kanya? Or joke lang yung paglapit mo kay Jesus? Kay ginabless ka niya sa good health. Kay ginabless ka niya financially. Pero kung wala na yung mga ganitong bagay, kung i-test ng Panginoon ang faith mo, waay ka na. Meron pong isang tao, isa po siyang anak ng pastor na po. Siya po ay taga Manila. Ang pangalan niya po ay Nathanael. Baw sa Jan Mana. Pero kahit siya po ay isang anak ng pastor, ang tatay niya po every Sunday tumatayo sa pulpit. Pero sa kabila ng siya ay pagiging anak ng pastor, hindi mo makikita po sa kanya ang isang pagiging tunay na Kristiyano. Bakit?
Sobrang pasaway, umaattend ng church pero iba yung heart. Umaattend lang siya ng church para makita siya ng kanyang family. Para makita siya ng iba na wow, ang anak ng pastor nagsisimba. So iba yung kanyang heart. Sakit siya sa ulo at ang ginagawa niya lang sa buhay niya is yung mga bagay na akala niya tama sa kanya pero sa harapan ng Panginoon hindi na pala. In short, he is living in sin. One day, isang napakalaking hamon ang dumating po sa family nila. Nagkasakit po yung kanyang nanay. At ang sakit ng kanyang nanay ay breast cancer. At ang nanay niya po nito ay alam niya na mawawala na siya sa mundong ibabaw. Tinatawag niya na yung family niya, nagbibigay na siya ng mga last word in testament. So wala nang pag-asa. Alam niya na kung sana hahantong yung kanyang buhay. Sobrang hirap para sa kanilang family. Hindi nila alam, si Nathanael, sobrang na-hurt siya sa situation ng kanyang nanay. And this time, first time niya na nag-ask sa Lord. Sabi niya, Lord, sige nga, kung totoo kang Diyos ng aking nanay, bigyan mo siya ng another, ang extension yung kanyang life. At ako ay maglilingkod sa iyo sa full-time ministry. At sa biyaya ng Panginoon, sa grace ng Panginoon, yung nanay niya po ay gumaling. And pagkatapos ng pagkalabas nila sa hospital, si Nathanael ay pumasok sa Bible School sa Manila, kung saan nung John Paul ay nag-aaral. And sa biyaya ng Panginoon, siya po ay nakagraduate at ngayon po ay isa na pong ganap na pastor sa isang simbahan sa Caloocan. If you are not a Christian today, listen to this. Huwag mo na pong hintayin na dumating yung time na maka-experience ka pa ng crisis sa buhay mo bago ka lumapit kay Jesus. He invites you to come now. Ini-invite ka ni Jesus ngayon na lumapit na sa Kanya. Huwag mo nang hintayin na hindi mo na makaya yung mga circumstances na dumarating sa buhay mo bago ka lumapit sa Kanya. Lord, bata pa naman ako, Lord. Wala pa man nangyayari sa buhay ko. Wala ka namang ginagawang iba sa akin. Okay naman ako, masaya naman ako. Huwag mong hintayin na dumating yung ganitong bagay sa iyo, mahirap na bagay sa iyo bago ka lumapit kay Jesus. There is something wrong in this world. Sa story makikita po natin yung realidad ng sickness and death. Kita niyo yung bata, yung anak ng official, mamamatay na yun. Sa sobrang sakit niya, nararanasan niyang sakit. At makikita po natin dito, makikita po natin yung mga bagay na to sa ating pong palibot. But we don't need to be overcome by it. Why? Because Christ has come. Sa ating pong mga mananampalataya ng Panginoon, this is our hope. We don't need to be overcome by it because Christ has come. The Savior of the world arrived. Sa chapter 4, sa babaw lang po sa story, sabi ng mga Samaritan, it is no longer because of what you said that we believe, for we have heard for ourselves, and we know that this is indeed the Savior of the world. Dumating na yung yung tagapagligtas ng mundo, mga kapatid. And nakita mismo ng mga Samaritan, narinig mismo ng mga Samaritan yung kanyang word. We have hope in Him. We have hope in Him. Mga kapatid, ang faith po natin can be strengthened by simply coming to Jesus. And secondly and finally, by trusting Jesus' words. Our faith can be strengthened by simply coming to Jesus, and finally by trusting Jesus' words. Look at verse 48 to 54. Notice verse 48. Look at your Bible.
Mas maganda po na tinitingnan po natin sa atin pong Bible na po. Verse 48. So Jesus said to him, "Unless you see signs and wonder, you will not believe." Ang verse po na ito mga kapatid, kung makikita natin, ay test ni Jesus sa official, right? Kaya ang official po nag-a-ask ng help kay Jesus. Pero ito yung sinagot ni Jesus Christ sa kanya, "Unless you see signs and wonders, you will not believe." Pero kung titignan po natin mabuti, ito po ay sinasabi rin ni Jesus sa mga crowd na naroon. Ang scenario is, maraming crowd na nag-welcome kay Jesus, and then may isang official lumapit kay Jesus, sinagot ni Jesus Christ yung ask ng official sa harapan niya at sa harapan din ng crowd. At alam niyo ba yung heart ng mga crowd na to? Sobrang dami nila, pero yung mga crowd na to, miracles lang ang habol kay Jesus. That is why, challenge din ito ni Jesus sa mga crowd dahil sa kanilang unbelief. Because they want to see they want to see signs, but they don't really believe who Jesus Christ is. Kung babalikan po natin ang John chapter 2 verse 23 to 25, the Bible says, "Now when he was in Jerusalem at the Passover feast, many believed in his name." Marami pong lumapit kay Jesus, marami pong nag-believe kay Jesus when they saw the signs that he was doing. But Jesus on his part did not entrust himself to them because he knew all people and needed no one to bear witness about man, for he himself knew what was in man. Pero napakaganda po sa story mga kapatid, dahil ang official ay nag-believe sa word ni Jesus mismo. Ito po yung pagkakaiba ng official na to kung titignan natin sa mga crowd na naroon. He believed sa word ni Jesus. Lumapit siya kay Jesus mga kapatid at pinagkatiwalaan niya po ang word ni Jesus kahit sobrang hirap. Look at verse 49. Ito po yung climax ng story. The official said to him, imagine niyo ang official, may dala-dala siyang problema, dako na problem, kaya ang bataya, mapatay na, kay tungod sa sakit. Sabi ng official kay Jesus, Sir, please, sumama ka sa akin bago pa mamatay yung aking anak. Jesus said to him, "Go, your son will live." Na-imagine niyo yung situation? Imagine, kung ikaw yung tatay during this time, kung ikaw yung tatay, ikaw sa kalagayan ng isang tatay na to, ang anak mo ay mamamatay na, and you ask Jesus to heal him, then ito lang yung maririnig mo sa kanya, "Sir, please, sir, please. Sumama ka sa akin, yung anak ko mamamatay na, sir, please." Okay, go, your son will live. Lord, what? Lord, mamamatay na ang anak ko, Lord. Bilisan natin, Lord. Baka maabutan pa natin. Baka mabuhay mo pa siya. Go, your son will live. Lord, wait lang ha. Teka lang, Lord. Alam mo po ba kung saan ako galing? Galing pa po ako ng Capernaum. 20 miles. Siguro yung 20 miles, sinukat-sukat ko mga bago. Hindi ko po alam kung anong kahaba yung kanyang biyahe, kung anong naglakad lang siguro siya, hindi ko po alam. Ang layo nun. Gusto ko po na pagbalik ko po, Lord, kasama ko po kayo. Kaya po ako pumunta sa inyo para sumama kayo sa akin at pagalingin niyo po yung anak ko doon. Tapos sasabihin niyo ako bumalik, ako mag-isa? Ako lang mag-isa, Lord, wala kayo? Lord, imposible man na, Lord. Go, your son will live. Ito ba yung response ng official? Kung babasahin po natin ang passage, makikita po ba natin na ito yung response ng official? No. The response of the official is this. Listen carefully. Meron akong anak na mamamatay na. Pumunta ako kay Jesus, humingi ako ng tulong, pero pinabalik niya ako. Sinabi niya lang sa akin na gagaling na ang anak mo, magaling na yung anak mo. Look at your Bible. The man believed
the word that Jesus spoke to him. And he went on his way. Why nasa nagreklamo, Lord? Why nasa nagreklamo sa ginghambal ni Jesus? Why na? Pag sabi ni Jesus Christ sa kanya, okay, go, your son will live. The man believed the word that Jesus spoke to him and went on his way. Imagine, mga kapatid, ginsaligan sa official ang word ni Jesus. Can you do that? Imposible na Lord, na mag-ayong bata ko Lord, tagumatayo na to sa. And then sasabihin mo lang, go, your son will live. Can you do that? And the next, ang next story is amazing. There is a healing. And he was going down, his servant met him. Grabe, no? Nasa lubong niya pala, sa daan pa lang, nasa lubong niya na yung kanyang mga servant. And told him that his son was recovering. Imagine that moment. Pumunta ako sa Bacolod, pumunta ako sa Bago, and then sa gitna pa lang may nagsabi na sa akin, yung anak mo magaling na. Alam niyo yung tanong ng official na to. So he asked them the hour when he began to get better, and he said, yesterday. Grabe, kagahapon pa to gali. Yesterday at the 7th hour, the fever left him. The father knew that was the hour when Jesus had said to him, your son will live. Ay, grabe. Grabing power, brothers and sisters. Grabing power sa pamamagitan lang ng word ni Jesus. The disease and death are stopped. Imagine, kahit sobrang layo ni Jesus, ang anak ng official ay gumaling. Gumaling ang bata by His word. At ito po yung pinaka maganda sa story. The official is right to take Jesus as His word. At ito ang pinaka-amazing. And he himself believed. And all his household. And he himself believed in all his household. Tingnan po natin mabuti na po kung paano yung faith niya nag-grow and was strengthened. Look at verse 50. Di ba makikita po natin yan, the man believed the word. Nag-believe na sa nakadaan kay Jesus, sa word ni Jesus. Pero pagdating sa verse 53, and he himself believed again, and this time, all his household. Nakita niyo kung paano na-strengthen ang faith ng official. Una, siya pa lang yung nag-believe. Right? But this time, all his household. Can you imagine that? Pag uwi ko ng bahay sa Palawan, pag uwi ko sa bahay, sinare ko si Jesus Christ sa aking tatay and he believed. Imagine! Dugay-dugay ko na naginapangamuyan ni Lord. And then nag-believe siya, Lord, daw ka imposible how? Word mo malang tong ging-share ko sa iya, Lord. Grabe yung power ni Jesus, brothers and sisters. He himself believed in all his household. And it reminds me sa story sa Samaritan woman sa babaw. May story that before ang official, may story about sa Samaritan woman na nakita niya sa ilog. Meron siyang pagkakapareho. Sa verse 28, sabi dito, so the woman left her jar, this is the Samaritan woman, and went away into the town and said to the people, ito yung sinabi niya sa sangkatauhan sa Samaritan, come, see a man who told me all that I ever did. Can this be the Christ? They went, verse 30, they went out of the town and were coming to him. And verse 42, they said to the woman, they heard the word of Jesus. They said to the woman, it is no longer because of what you said that we believe,
For we have heard for ourselves, narinig namin mismo, kami mismo nakarinig. And we know that this is indeed the Savior of the world. Nung una yung Samaritan woman pa lang ang nag-believe. But this time, nung shinare niya si Jesus sa ibang Samaritan, they heard Jesus' word and they believed in Him. Ay, grabe. Dugin, share ko lang man to, Lord. They believe, they truly believe to Jesus and His word. Brothers and sisters, true believing is trusting who Jesus is and His words. Yun po yung makikita natin sa story. Ang atin pong mahinang pananampalataya ay tunay na lalakas kung tayo po ay patuloy na magtitiwala kay Jesus at sa Kanya pong mga salita. At kung mapapansin po natin sa last part, ang story po ay nagtapos sa sinabi ni John, this is the second sign. This was now the second sign, verse 54, that Jesus did when He had come from Judah to Galilee. Ang officials' faith grew and was strengthened. Ang pinaka-amazing dito mga kapatid is ang family niya ay nag-believe din kay Jesus. Ang second sign po na ito mga kapatid ay nagpo-point sa atin that Jesus Christ is really powerful. And the reason is because He is the Christ, is the Son of God. At bilang isang Kristo, pinakita niya po sa atin, pinapakita niya po sa atin ang glimpse of what He wants to do. He will fix what is wrong with our world that seems hopeless. He will bring hope. He will bring life. At ang lahat po ng yan ay nangyari at napatunayan sa Kanya pong kamatayan sa cross of Calvary. Do you remember Jesus? Nung Siya po ay namatay sa cross of Calvary. Nung si Jesus Christ po ay namatay sa Calvary, hindi lang po Siya namatay para sa wala. Namatay si Jesus Christ para ayusin ang nasira. Namatay si Jesus Christ para ikaw na walang pag-asa ay magkaroon ng pag-asa. Namatay si Jesus Christ sa cross of Calvary para ikaw na makasalanan ay magkaroon ng kaligtasan. Jesus Christ died on the cross for you and for me. That's why mayroon tayong hope kay Jesus. Ang hope, makikita lang po natin kay Jesus Christ at wala na sa iba. At sa kabila po ng ginawa niya sa atin, sa cross of Calvary, mga kapatid, lalapit po tayo sa Kanya. Hindi dahil, ay, may blessing kay Jesus. Daw enjoy yung life kung ara kay Jesus. Daw ka kumpleto sang life. Mga kapatid, lalapit ka kay Jesus not because He is useful. Gagamitin mo lang si Jesus Christ kung kailangan mo siya. Pero kung hindi mo na siya kailangan, I don't need you, Lord. I don't need you anymore. Gusto ko ako lang. Gusto ko amo ni siyang masunod. Kaya amo ni siyang tsakto para sa akin. Mga kapatid, remember kung ano yung ginawa ni Jesus Christ sa cross of Calvary dahil para sa iyo. Lalapit ka because you know who He is. He is the Christ, the Savior of the world, the hope of the world that seems hopeless. Mga kapatid, how can our faith in Jesus be strengthened in a world that seems hopeless? Our faith can be strengthened by constantly coming to Jesus and trusting His words. Can you do that? Let us pray. Lord, we thank you for this opportunity. Thank you for your word. I bless mo, Lord, yung word mo sa puso ng bawat isa. Nawa, Panginoon, ang iyong pong salita ay hindi lang manatiling iyong salita, kundi, Panginoon, maging tunay at mamunga sa aming pong mga buhay. At kami, Panginoon, sa kabila ng mga nararanasan namin sa aming personal na buhay, sa aming family, sa relationship, sa school, Lord, help us. Bigyan mo kami ng desire na lumapit sa iyo, Lord. At magtiwala sa iyong word. Dahil alam namin, Panginoon, ito ay iyong test
sa amin pong pananampalataya. At mas lalago pa po kami, Panginoon, sa amin pong pagkilala sa inyo kung kami, Panginoon, ay unang-una lalapit sa inyo at hindi sa mga bagay dito sa mundo. Your word is powerful. Your word is true. You died on the cross for us, Lord God. That's why, Lord, magkakaroon kami ng hope kung kami, Panginoon, ay lalapit sa inyo. Pagpalain niyo po yung bawat isa na narito. Nawa, Panginoon, ay maging pagpapala rin, Panginoon, ng iyong word sa puso ng bawat isa. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Okay, para po sa ating discussion,